Yes, good morning Pilipinas and good morning world! Sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na mayroong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalan ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. At syempre, happy Halloween po sa mga nag-celebrate ng Halloween parties. Siya nga pala, kumusta po ang lahat mga kabayan? Yung mga nag-experience or nag-attend po ng Halloween party, please i-comment naman dyan sa baba. Gusto namin makita at malaman ang experiences kung enjoy ba ang ating Halloween party or Halloween theme mga kabayan. Please comment down below. Kasi marami kong nabasa mga kabayan, saka nakita po sa mga post doon sa Facebook na kung saan, kahit saan ako mag-scroll ng aking account mga kabayan, halos lahat po ng aking mga friends sa Facebook nag-celebrate sila ng Halloween party. So ang kanilang mga anak or sila po mismo nag-attire sila dito ng Halloween costume. So maganda po tingnan mga kabayan. Na-miss ko nga eh. Kasi alam nyo, yung hindi pa OFW si Sir Ivan, saka nandyan pa ako sa Pilipinas, mahilig kasi ako mag-organize po ng Halloween party mga kabayan. Yes, totoo yan. Mahilig po dyan si Sir Ivan. Or kahit hindi po Halloween, kahit yung mga event po sa Fiesta or any events mga kabayan, mahilig talaga ako mag-organize ng mga ganyan. So na-miss ko yan ni Sir Ivan. But hopefully soon, kapag kapag for good na tayo at nandyan na ako sa Pilipinas, sa amin sa Leyte, so mag-organize ako lagi ng mga event mga kabayan. Kasi nakaka-miss eh. Parang nakabata ko yan. Pang anti-stress ko yan mga kabayan. Parang iwas sakit tayo. Kasi mahirap yung yung stress. Kinakain natin yung stress. Magkakasakit yan mga kabayan. Lalong-lalo na kapag manonood kayo doon sa mga vlogger na mga mapanakit po at mapanira, magkakasakit kayo mga kabayan. O, diba? So, siya nga pala, before na mag-start po ng ating talagang araw, syempre, i-greet muna natin po ating mga kabayan, mga na-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan, i-greet natin ang happy 74th birthday kay Colonel Vicente Managay. Greetings from Ma'am Carmela Salinga. I-greet lang po natin ng happy birthday si Ma'am Beth Atienza Sison. Greetings from Evangeline Atienza. And happy birthday also kay Sir Jericho Cancino Magalyon. Siya pong bunso na anak ni Sir Joseph Magalyon. Happy birthday also kay Sir Benji Munar na nandyan sa Pinmilapil, Sison, Pangasinan. Siya po ang nephew ni Ma'am Rebelina Rolian. So happy birthday po sa hindi ko nabanggit at saka nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday! Okay, so isa po sa pag-uusapan mga kaabayan, abay itong si Sasot na naman, si Mr. Sasot, umatake na naman po dito kay PBBM. Alam nyo, ito mga anti-Marcos, ito mga anti-government mga kaabayan, ang palagi nilang tinitira dito si PBBM. Napansin ko lang talaga, bakit sila kumakapit dito kay PBBM mga kaabayan? Diba? Lagi lang sinisiraan dito, hinahanapan dito ng resibo. Pero alam nyo, dito po sa banat ngayon ni Sasot, kayang-kaya ko siyang i-debunk dito mga kaabayan. Mukha yatang hindi ill-informed itong si Sasot kasi nga nakafocus siya doon sa mga paninira. Hindi niya alam yung mga good news mga kabayan. So dyan po siya, dito po siya nagkamali kasi kayang-kaya ko siya na idibang po sa kanyang tirada dito. Pero bakit sila kumakapit po sa mga paninira mga kabayan? Ang totoo lang, napakahirap po i-market yung mga good news. Totoo yan mga kabayan, kahit hindi po galing sa akin, kahit magtanong kayo sa ibang mga vlogger, mahirap po ibalita yung mga good news. Totoo yan. Ang napaka-easy po ibalita yung mga paninira mga kabayan. Kasi nga, sad to say, at saka ito po totoo talaga, magiging realistic lang ako dito, mahilig po yung mga Pinoy sa mga paninira mga kabayan. Marami kasi mga marites, di ba? Kaya doon sila kumakapit kasi for the views na po ang kailang hanap mga kabayan. Hindi nga nila kaya ibalita yung mga good news sa gobyerno natin. Even though meron dito mga lapses, meron dito mga issue po yung gobyerno natin, totoo naman talaga yan, sa kitang-kita natin yung mga kabayan,
Meron problema sa gobyerno, pero meron din pong good news ang gobyerno, mga kababayan. Meron din pong mga project dito, mga programa na talagang nakatulong sa ating gobyerno. Pero bakit ayaw nilang ibalita yung mga kababayan? Di ba? Nakita natin yan at klarong-klaro yan, lantad na lantad po. Kasi sila for the views lang dito, puro lang pera ang nasa isip, mga kababayan. Kung ganyan sila, di ba supposed to be, meron na silang chance dito na magbalita po at makita kagad ng maraming tao kasi nga sikat sila ng mga vlogger, mga kababayan. Dapat tutulong sila ito na balita po yung mga good news. Dapat malaman niyo po sa kanilang mga viewers kasi hindi maganda na puro lang po i-observe na kanilang mga viewers, na kanilang followers na puro mga bad news, mga kababayan. Paano nila malalaman po na meron nga palang maganda na nangyari at ginagawa ang presidente natin? 'Di ba? Ganon sana itong mga alam niyo itong si Sas may pagka Maharlika 2.0 talaga eh. 'Di ba napansin ba natin pati nga si Maharlika, mga kababayan, putotoy na rin ang tinitira, pero ang unang tumira ng putotoy si Sas. So ito si Maharlika, ginaya niya ngayon itong si Sas, mga kababayan. Naghanap sila ng putotoy. 'Di ba? So mamaya ipapakita ko po ang kanyang banat, mga kababayan. And also, naalala ba natin yung listahan po ng mga vloggers at saka ng mga journalists, mga kababayan, na alleged kumalat daw ngayon? At saka sabi pa nga ng iba na yun yung listahan na yun under the radar na ng PCO kasi yung nasa listahan, yung nabilang sa listahan, sila ito yung mga fake news peddlers, mga journalists, at saka ito yung mga vlogger na sabi po ng ibang mga tao, at saka sabi po ng PCO na mga pro-BBM vloggers o yung mga pro-government na mga vloggers. Sabi nila, itong listahan na to, ito yung nagpapasira ngayon at saka nagpapainit po sa issue ng China versus ito sa Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Totoo naman talaga yan. Saka mamaya ipapakita ko na po. Kasi merong problema dito ng konti. Di ba naalala nyo ba si TPL, mga kababayan? Si TPL3? Kung hindi nyo alam, kilala si TPL3, siya po ay pro-BBM dito or pro-government po na vlogger. Not vlogger yung katulad sa amin, yung napapakita. Yung nagsusulat na po, mga kababayan. Yung nagpo-post doon sa Facebook, yung nagpo-post doon sa Twitter, at saka doon sa I'm not sure kung meron ba siyang, mga kababayan, kung meron bang TikTok itong si TPL. Hindi ko lang sure. Ang problema ito, mga kababayan, siya dito ang pinagbintangan ni Sas Rugando Sasot na siya daw yung pakana ng listahan ito. Totoo yan. At saka nagkaroon pa nga dito ng parang ipapatumba, parang kung meron sila mga banatan, mga kababayan, nagpalitan sila ito ng mga post na kung saan ang pangit na nga basahin kasi nga tungkol ito sa ipapatumba, kung mawala ako, ito yung prime suspect, yung ganun na mga istorya, ipapatumba, dahil lang sa listahan, ipapatumba ka, mag-isip ka ng ipapatumba, walang ipapatumba ho, Sas. Pero alam niyo, mga kababayan, marami ang nag-iisip dito kung sino kaya ang gumawa ng listahan na yan. Guess what? Or guess who nga pala? Guess who? Kung sino sa tingin niyo, mga kababayan, ang gumawa niyan? Kaming mga BBM vloggers or kami mga pro-government vlogger, nag-isip kami kasi nagtanong-tanong si Sir Ivan. Gusto ko nga maging transparent kami lahat. Tinanong ko talaga sa mga kababayan, sabi ko, sino ba ang gumawa ito ng listahan ito? Walang nakakaalam kung sino. Basta lang itong kumalat, mga kababayan, dun sa Twitter. So kami, nag-isip kami ito kasi siyempre kami mga vlogger, meron po kaming group chat, mga kababayan. Pero kahit isa na mga vlogger, mga kababayan, walang nakalam kung sino ang gumawa ng listahan na yan. So, merong pumasok sa aming isip na baka ito mga didis po na mga rabid, ito mga didis po na mga anti-Marcos ang may pakana ng listahan na yan. At saka yung listahan na yan, ibubunto na ito at saka isasabihin na ang gumawa yan yung mga BBM vloggers. So, yan po ang nangyayari ngayon. Diba dapat critical thinking tayo kasi nga nagsiraan na dito, kami pong mga protector dito sa governor natin, siyempre, sisiraan naman kami kasi kami yung nagiging serve dito as a firewall po sa gobyerno, mga kababayan. Kami yung tagasangga dito ng mga paninira nila at kami po to ang tagasagot sa kanilang mga question, mga kababayan, o mga paninira nila. So gusto nila kaming magka-problema. Pero alam nyo, tinawanan ko lang yan. Duda ko lang dito kay Sas. Ito, duda ko lang, Sas. Hindi kaya isa ka sa pakana dito? Hindi ko sinabing totoo, Sas. Hindi ko sinabing totoo. Ito yung nasa isip ko lang at saka malikot ang isip. Hindi kaya at saka yung grupo mo ang gawa ng listahan na yan. Kasi ganun kayo mag-akusay, di ba? Pero sinabi na po yan ni TPL na hindi siya ang nag-post po ng listahan na yan doon sa Twitter. Meron kasi ang disclaimer nga nila, mga kababayan, pero iba yung sinabi kagad ni Sas. Mamaya papakita natin yan. So pag-usapan rin po natin itong nangyari ngayon sa mga Dilawan, Pinklawan, versus sa mga
anti-Marcos mga kababayan. Kasi napapansin na nila na ito pong mga anti-Marcos noon, mga ayaw po sa gobyerno natin, unti-unti na po nilang nagustuhan dito ang ginagawa ni PBM. Napansin ba natin? Di ba sabi nga nila ng mga anti-Marcos o yung mga ayaw ngayon sa gobyerno natin na bakit daw tahimik yung mga journalist, bakit daw tahimik yung ibang mga vlogger, at saka parang sinuportahan ba daw nila yung mga pangurakot daw, pangangawat daw dito ni PBM, ni Felisa sa gobyerno, at saka pati rin po yung mga congressman, yung mga mambatas natin, para daw parang hinayaan daw namin mga kababayan. Yun kasi ang nasa isip nila. Pero may nakapansin rin po na isang rabid anti-Marcos. Itong anti-Marcos na to, gumawa pa nga siya ng libro mga kababayan na yung tungkol sa martial law. I think kilala po natin. So dito may nakapansin na po na isang anti-Marcos na bakit parang lumalamya yata yung mga anti-Marcos noon. So mamaya ipapakilala natin yan at alam nyo ba, naagulat talaga. Dito ko nalaman kasi niresearch ko siya mga kababayan from his previous na mga post po sa kanyang Facebook account. Dito ko nalaman na hindi pala siya totally po anti-Marcos. Anti-martial law siya. Pero hindi siya anti-Marcos mga kababayan. So mamaya ipapakita natin yan at marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong mundero ng bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Siya nga pala, siya tamar natin. Saka, kumusta sa ating mga anti-Ivan? Yung ayaw po kay Sir Ivan. Alam niyo mga kababayan na marami kayong nababasa dyan na mga ayaw talaga kay Sir Ivan. Hindi ko gets, lalong-lalo na, pangalanan ko na po, si Henry Pilausa. Kung meron kayong nakita po na nag-comment dyan, Henry Pilausa ng name mga kababayan, una pa lang po, bagsak na yung comment, talagang mura na, nagmumura na, minumura niya si Sir Ivan. Hindi ko alam kung bakit niya ko minumura. Hindi naman fake news peddler si Sir Ivan. Ang fake news peddlers, yung si Hitad, kasi hindi siya nagpalalabas ito ng mga ebidensya. Sabi niya, ang sabi ng puting ahas, pero wala siyang ipinapakita ito ng mga screenshots o mga resibo tungkol sa kanyang pinag-usapan mga kababayan. Diba? Yun ang fake news. Si Sir Ivan, diba nakita nyo ba? Every time meron kong topic dito, nagpapakita si Sir Ivan ng mga screenshots. At saka isa pa, don't worry, ito si Sir Henry, at saka itong si Ma'am Salvacion, at saka itong si Jang Kiard ba yun? Nakalimutan ko lang. Every time na mabasa ko ang mga comment makabayan, puro na pagmumura dito. Nasanay na nga lang si Sir Ivan eh. Parang busog na ako sa pangumura makabayan. Noon, totoo lang, unang-una pa lang po nag-vlog si Sir Ivan, nasasaktan ko mga kababayan. Totoo lang, sabi ko, ganito pala yung political vlogger, no? Parang masakit minsan. Pero hanggang sa time passed by, nasanay na lang po si Sir Ivan. Nasanay na lang ako, parang kinakain ko yan, parang napaka-easy lang yan. Pero si Sas, hindi niya kaya makabayan. Nasasaktan siya. Na samantalang ito si Sas, how many years na po siyang vlogger? 10 years? 11 years? Pero Sir Ivan, 1 year and a half pa lang po na vlogger. Kayang-kaya kainin niya ni Sir Ivan, di ba? So, sa aking mga critics dito, I love you all. Welcome na welcome kayo. So anyways, nakikinig naman po ko sa inyo. Kung ano yung mga banat nyo, siyempre sinasagot rin po natin makabayan. Saka iniisip ko rin po yan. Saka nire-research ko po yan. Kasi normal lang po ang pagiging merong critics. Mas maganda nga merong critics kasi dyan po tayo nag-i-improve makabayan. So welcome na welcome po yung mga kritiko. Okay? So siya nga pala makabayan, before tayo mag-start, siyempre i-welcome po natin at saka i-shoutout natin at mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hi to na makabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to Sting Channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so hopefully okay lang po ang lahat mga kabayan. Kalimutan nyo yung mga stress
stress na yan, kalimutan nyo muna yung mga problema at saka dapat magiging active tayo at saka energetic during po sa morning. Okay ba? So, alam nyo mga kaabayan, ay siya nga pala, bako kung makalimutan, bago tayo mag-start po, siyempre i-announce muna natin kung sino ang nanalo sa ating last na question and answer portion mga kaabayan. Siyempre, meron pong nanalo. So, ipapakilala ko sa inyo kung sinong nanalo mga kaabayan kasi nga ating question, di ba, ang ating question po sa last vlog natin, kung sino po yung ASIC dyan sa PCO na alleged nag-hire dito ng mga content creator para i-promote po yung mga projects, ang mga programa ng governor natin at saka talagang na-critic sa itong mga kaabayan. So, binanatan siya ng isang Marcos supporter dahil nga hindi maganda ang kanyang protocol or procedure kung paano i-communicate po ang isang tao mga kaabayan kasi through messenger. 'Di ba kapag meron tayong kapag ang gobyerno natin mag-i-invite sila, so dapat ang gamitin nito yung official po na account ng gobyerno natin. Ang ginamit niya ay isang personal account mga kababayan. So maraming nadududa doon na yung ginamit po ni na account na alis na si Perez, na si ASIC Marjeline Perez, yun po ay fake na account mga kababayan. Saka parang napatunayan ko kasi merong nakalagay po sa kanya mga kababayan, ibang pangalan talaga siya naka-link pa nga sa Shopee. So doon nga siya po ang ating tamang sagot ay si Marjeline Perez. ASIC Marjeline Perez. So ang nanalo po sa ating last vlog, sa ating question and answer, si Ma'am Carmila Australia. Ma'am Carmila, congratulations po. Napadalahan na natin siya ng mga kababayan ng ating GCash na siyempre papremyo natin, kunting premyo naman yon. Pero nakabili tayo ng ilang kilong bigas na rin. May kasamang ulam. Siya nga pala, meron kong naisip mga kababayan. Napansin nyo ba na meron nagbibigay sa atin dito ng mga super tanks? Sabi pa nga nila, ang tawag nila dyan ay pangkape or pang chai or pang tea. Pero sa akin, super tanks po ang tawag dyan mga kababayan. Kasi yan po talaga ang totoong pangalan, super tanks. So yan. So meron kong idea, kapag merong magbibigay sa atin dito ng super tanks, idagdag ko yan sa premium mga kababayan. Okay ba? Or agree ba tayo? Pero siyempre, gusto ko muna po na makita ang inyong comment. Kung agree ba tayo na kapag mayroong manalo dito na sa ating question and answers at saka kapag mayroong magbigay sa atin ng super tanks, yung binigay na super tanks, idagdag ko rin po sa premium mga kababayan. Pero, hindi po yun buo, siyempre. Like for example, kapag mayroong magbigay sa atin ng 100 pesos dito na super tanks, hindi naman ho yan buo na matanggap po ni Sir Ivan mga kababayan. Hindi po. Kasi meron hiyang deduction po sa tax. Like for example, I'm not sure kung ganito po yung kanilang calculations. Kung meron magbigay sa atin to ng super tanks na 100 pesos, baka ang ma-receive lang po ni Sir Ivan is only 60 pesos. Like na makabayan. Hindi ko lang sure, pero meron kasing tax. So yan, okay? So of course today, meron pa rin po tayo na question and answer portion. So antabayan natin mamaya makabayan. So before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at very intriga po na mga issue, dito muna tayo sa good vibes. Tungkol dito sa mga nanalo po sa DSKE elections mga kababayan. Dahil nga meron nag-tie po sa election, so ang ginawa nila, nag-toss coins sila mga kababayan. Nakatuwa nga, nakatawa. So for more details, let's watch this. Sa paswertihan naman, nawi ang kapalaran ng ilang kandidato sa barangay at SK elections. Sila po yung mga nag-tie sa bilangan kaya dinanan na lang sa toss coin o palabunutan ang pagpili ng nanalo. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Miss Universe ang hawakan ng kamay ng dalawang kandidatong ito sa pagka-SK Kagawad sa Barangay Caloocan, Coronadal City, South Cotabato kagabi. Santiago Kabataan number 7. Papili yung Miss Endaya. And this is Miss Tanyana. Nagtay sila sa ikapitong pwesto, kaya ang pagpili sa mananalo idinaan sa toss coin. May nag-toss coin din sa labanan ng SK Chairman sa Barangay 7, Kasiguran, Aurora. Pareho nakakuha ng 52 votes ang mga kandidatong si Alex Agabaw at Noriel Torre. Best of 3 ang toss coin at paswerteng nanalo si Agabaw.
Sa Abra naman, draw lots o palabunutan ang pagpili sa nagtablang kandidato sa SK Kagawad sa Barangay Lingtan, Bangged. Ang papel na may nakasulat na Kagawad ang siyang kumumpleto sa listahan. Ang kandidato namang ito sa pagkakapitan sa barangay Nagtupakan sa bayan ng Lagangilang, walang pagsigdan ng tuwa ng swertihin din sa draw lots. 7 barangay sa Abra ang naantala ang pagproklama ng mga nanalo dahil sa tablang boto. Ang ibang kandidatong nagtay, hiniling pang paghatian na lang ang termino. That is not allowed. We have rules to follow. Pag merong tie, kailangan i-drawing of lots. And if they don't agree with that, then they should file a protest. That is the remedy, hindi subject sa agreement. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw na lang dapat ang pagproklama sa mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections. Sa pakikipagpulong po ng NBank sa mga regional directors natin, we instructed all of them na kapag ka meron pa tayo hanggang ngayon na tie and they were going to conduct toss coin or drawing of lots, today everything should happen. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Hindi pa pwedeng patagalin na po yung mga ipagpapalibang pa. Oras na matapos na ang lahat ng proklamasyon sa barangay, bibigyan ng Department of the Interior and Local Government ng 3 linggo ang mga bagong halal para sa transition period. Sasailalim din sa training sa loob ng 15 araw ang bagong SK officials. So congratulations po sa lahat ng mga nanalo na kapitan, na kagawad, SK chairmans. Again, congratulations po. So sana mag-focus tayo sa ating responsibilidad. Dapat tulungan natin po ang ating mga constituents, okay? At saka palambuin natin ang ating barangay. Okay, so siya nga pala makabayan, pasalamatan muna natin si Ma'am Jillian Quezon, nagbigay sa atin ng super thanks na 50 pesos. Again, thank you so much po kay Ma'am Jillian Quezon. Also, i-greet po natin ang ating channel members. Nandyan po sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fizz Calante, Russell Terowel, B.A.B. Bar, Mary Grace Holmes, and hi to all the Pindot likers and Pindot warriors. Okay, dito rin po tayo sa medyo hindi ganun po kainit na issue makabayan. Tukol nga dito, di ba napapansin nyo na hanggang ngayon na kahit naka-register na po ang ating mga SIM cards, meron pa rin tayo ma-receive po ng mga scam makabayan. Yung sinasabi nila na you won 500,000, please message me on this number at saka or i-claim mo, just click this link. Ganun makabayan. Pero alam nyo ba, na-discover na po ng ating ahensya ng mga kapulisan natin yung mga text blaster makabayan. So dyan po sa mga na-receive natin sa ating SIM cards, yung mga scam na yan, walang kinalaman dyan yung telco makabayan. Alam nyo ba kung sino may kinalaman dito? Yung nagpapatext blast po. So for more details, let's watch this. High-tech na panlulokong na bisto sa Pasig na gumagamit ng artificial intelligence. Nakakapag-rehistro rin ng mga SIM ng sabay-sabay gamit ang pangalan ng mga sikat na personalidad. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang umano'y phishing hub na ito sa Pasig City. Sa ilalim. 4 ang inaresto, kabilang ang lalaking ito na nagtangka pa magtago sa ilalim ng kama. Sa kabilang kwarto naman, tumambad sa mga otoridad ang mga computer at iba pang equipment na ginagamit sa text blast para umano makapang-scam. May mga mensahe na pang-engganyo sa online gambling, merong para sa sports event at merong ding para sa Halloween. Pero ang pinaka-nakababahalang natuklasan ng NBI ang paggamit ng artificial intelligence ng mga scammer. Kunyari, ang i-request nila, give me 10 words, Tagalog version, at the same time, ito yung kanyang nature. So definitely, magja-generate ngayon yung AI dun sa kanilang request. At yun ngayon ang magpo-form part sa kanilang phishing link. It's very alarming kasi nowadays, nagle-leverage ngayon yung ating mga cyber criminals with the AI technology. High-tech na rin daw ang iligal na pag-rehistro ng SIM cards ng sinalakay na sindikato gamit ang isang SMS modem pool kung saan sa loob lang ng ilang minuto ay kaya nang irehistro ng sabay-sabay ang 32 piraso ng SIM gamit ang mga pangalan ng ilalang kilalang personalities na may ibang mukha. 113 na SMS modem pool ang nakumpiska. Nakita namin iba't ibang IDs with different names and different pictures. So, lahat ito fake
May mga personalities dyan, may mga journalist, may mga actors na mga nandoon. At ito yung ginagamit pag-register nila sa SIM cards. Naalala nyo na kahit unggoy pwedeng pumasok, o yung Jay Simpson pwedeng pumasok. Kayo naman, kahit ano na lang, kahit anong pangalan, kahit anong picture, tinatanggap ng SIM registration. Nabisto rin ng NBI ang bagong estilo ng sindikato para di mapilay ng mga raid ang kanilang operasyon. Sa isang location, maybe SMS department, then other location, far from that location, would be finance department. Assuming mahuli natin yung isang location, definitely the whole criminal network would not be affected that much kasi meron pa silang ibang department na nag-ooperate. So ganun sila ka-organized. Matipid ang sagot ng 4 na naresto. Hindi ko po alam kasi bago lang po ako doon eh. Wala po kaming idea, sir. Illegal po yung namin, sir. Tinuruan po kami kung ano po ilalagay namin sa computer. Ito na ang may pinakamalaking bilang ng nasamsam na SIM cards sa isang law enforcement operation na may dami na 88,000, kung saan 35,000 sa mga ito pawang rehistrado. Maniniwala ba kayo mga kabayan na wala silang alam to na scam po ang kanilang ginagawa? Ginagawa naman tayo ng tanga dito. Alam nyo, pagpasok pa ng mga kabayan, alam na ho nila kung anong ginagawa nila. Pang-scam po ang kanilang mga ginagawa mga kabayan, di ba? Gagawin pa tayong tanga ng mga gunggong nito. Kapag ma-corner na sila, saka mahuli na, sasabihin na kagad dito, napapansin ba natin yung mga papiling victim kagad mga kabayan? Sasabihin kagad na wala kaming alam, nagtatrabaho lang kami dito. Ay, gunggong talaga eh. Alam nila yung mga kabayan, ginagawa na tayong tanga nito eh. Alam nyo itong mga salot ng lipunan, yung mga gumagawa ng ganyan mga kabayan, ang laki pala ng mga server nila. Ngayon ko lang alam yan. Ang laki pala ng server mga kabayan. Saka alam nyo, ang mahal po na gawa po ng server ng ganun kadami mga kabayan. Millions ho yan. So sino ba dito ang nakita po ng server dyan sa ating airport? Sino ba mga kabayan? Di ba nadaanan ho yan ni Bautista? Nakita nyo ba yung server sa airport natin? Isang buong kwarto. Pero hindi ho yan isa lang na server mga kabayan. Siyempre ilang terminal ho yan sa airport natin. So by terminals, magkaiba po yung mga server mga kabayan. Ang laki nga, so ilang millions ho yan o baka umabot na nga yung billions mga kabayan. Kasi nga isang buong kwarto, only server yan. Malaki po yung mag-provide ng server mga kabayan. So para at least ho lang, alam ho natin yan. Okay, so bakit na mapumunta doon sa issue po ni Mr. Sasot mga kabayan, dito muna tayo sa ating segment na kung saan na mga batas na ilan lang po ito ang nakakaalam. Kasi maganda talaga mga kabayan, may alam tayo sa batas at saka yung karapatan natin, dapat malaman rin po natin. Okay? So for more details, let's watch this. Parang pala ko sana yung aspect ko. Ay, Mr. Cruz, sorry, hindi pa siya available eh. Hindi pa namin marirelease. Ano ba yan? Tagal ko na naghihintay. 6 months na ako nag-resign. Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi yata makatarungan to ah. Mr. Cruz, sorry talaga ha. Pero hindi pa talaga namin pwedeng ibigay. Attorney, inabot na ng 6 months ang last pay ko. Ayaw pa rin ibigay ng kumpanya. Legal ba to? Hindi ito legal. Ang Department of Labor and Employment or DOLE ay naglabas ng Labor Advisory No. 6, Series of 2020 na nagtatakda ng 30 araw lamang para ibigay ng mga employers ang final pay ng kanilang mga resigned employees. Ayon din sa nasabing labor advisory, kailangang ibigay ng employers sa kanilang resigned employees ang request na Certificate of Employment sa loob ng 3 araw mula sa pag-request nito. Ngayon, ang final pay ay binubuo ng mga sumusunod na components. Una, unpaid earned salary ng employee. Pangalawa, cash conversion ng mga unused service incentive leaves. Pangatlo, cash conversion ng mga unused vacation or sick leave. Pangapat, prorated 13th-month pay. Panglima, separation pay if applicable. Panganim, retirement pay if applicable. Pangpito, income tax claim yung mga excess ng taxes na na-withheld. Susunod, other types of compensation na para sa isang empleyado base sa kanilang kasunduan. At panghuli, cash bonds o anumang deposit na kailangang ibalik sa empleyado. Attorney, paano kung ayaw talaga ibigay ng huling employer ko yung last pay sa trabaho? Ang dahilan kasi nila, wala pa raw silang nasingil sa mga naging kliyente nila. Legal ba to? Hindi pwedeng gamiting dahilan ng employer ang kawalan ng pondo o dahil wala pang nasisingil sa mga kliyente.
kailangang ibigay ng employer ang final pay sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng resignation ng employee. Kung ayaw pa din ibigay ng employer, maaaring magsampa ng kaukulang kaso sa DOLE o labor arbiter ang resigned employee. Attorney, ano pong pagkakaiba ng final pay sa separation pay? Ang final pay ang ibinibigay sa isang empleyado na nag-resign o tinanggal sa trabaho. Ang separation pay ay ibinibigay lamang sa mga tinanggal na empleyado at ang halaga nito ay depende kung ano ang dahilan ng pagkatanggal sa trabaho. Kapag ang dahilan ay closure ng business, retrenchment o dahil may grabing sakit ang empleyado, ang separation pay ay katumbas ng kalahating buwang sweldo sa kada isang taon ng serbisyo. Kung ang dahilan naman ng pagkatanggal ay redundancy, installation of labor-saving devices o dahil imposible nang ma-reinstate ang empleyado due to strained relation sa kanyang employer, ang separation pay ay katumbas ng 1 buwang sahod for every year of service. Oh, di ba maganda makabayan? At least alam ho natin yung karapatan natin, alam ho natin yung batas. Kaya ipinapakita ko yan sa inyo para aware po ang lahat mga kabayan, para hindi tayo magiging tanga. Okay? So, baka na mag-jump po dito sa pumunta na tayo doon sa issue po ni Mr. Sasot mga kabayan. I-shout naman natin ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shout natin, nandyan po kasama natin si Sir Pao Ortega. Hi to Ma'am Alicia Leak, Melin Lienos Aguilos Yacuba, hi to Edwin Salamanca, Shai Mizo Elvi, nandyan rin po si Ma'am Lenny Del Rosario. I-shout natin si Ma'am Barkadahan Forever FM, Lemuel Pasco, Mighty Baisa, Teresita Tumaliwan, Milagros Diarilo, Maria Midasiplon, Thinking Pinay, Arceli Givero, Jomar Lagrada, OPM Labsong Sanchez, Maria Victoria Vasquez, nandyan rin po si Ma'am Evangeline Rerolie, Christina, Ninita Floro, Rose Gibara, Nonoy Florin Hills, Lorelei Bernardo, Gloria Benemerito, Emmy Sarino, nandyan po si Kaluyal, Flaco, Ryan Keliza, and hi to Ma'am Maria Victoria Vasquez na nandyan sa Japan. Okay, so idibang na natin makabayan itong si Sasot kasi pasaway ito eh. Pero ang kanyang kanyang banat mga kabayan, napaka-easy po sagutin niyan. Alam ko kayo, alam na alam niyo po ito. Ang kanyang post mga kabayan, sabi niya, sana bigyan tayo ng update ng mga BBM vloggers sa pangako ni BBM na 1 million public housing per year. Ilan na po natapos this year? Nagtanong si Sas Makabayan. I'm sure alam na alam niyo po yung sagot dito. Nagtanong siya kung ilan na ba ang natapos po sa pa-housing ni BBM this year. Naalala ba natin 5 months ago na ba? If I'm not mistaken, 6 months ago or 5 months ago, yung last po na nakaroon dito ng yung handover na niya sa mga beneficiaries mga kabayan. Nakalimutan ko lang, saan bang area yun? Nakalimutan ko lang. Mga 4 months or 5 months ago. So sa kanyang speech mga kabayan ni PBM, di ba sabi niya, advance tayo ng 700,000 na unit? Naalala ba natin? So which means na advance na po 5 months ago pa lang, 5 months ago pa, may advance na tayo ng 700,000 na unit. So how much more? Today makabayan, as of today, ilan na kaya ang natapos po ni BBM? Baka meron pa tayong sobra ng ilang 100,000 makabayan. Kasi nga napapansin natin yung gobyerno natin, di ba ang bilis nila na mag-construct dito. Hindi nga natin akalain, ang bilis nga na construct mga kabayan, di ba? Advance pa tayo ng 700,000, pero nagtatanong dito si Mr. Sasot. Bakit kaya gusto niya makabahay ng makabayan? Itong si Sasot talaga, parang hakog makabayan, hakog. Alam niyo ba yung hakog? Sabihin ko ba? Basta hakog sa makabayan. Alam nyo, alam mo Sas, ang purpose po ng pabahay po ni BBM, para lang yun po sa mga kababayan natin na kailangan pong tulungan. Like for example po, doon sa mga informal settlers, sila po ang dapat tulungan kasi wala silang bahay mga kababayan. Pero ikaw Sas, huwag ka nang umasa kasi alam nyo, marami ka ng properties eh. Alam naman yan, bayaran po sa China mga kababayan, di ba? So I'm sure marami siyang properties kasi matagal na to na vlogger mga kababayan. Si Sas, 10
10 to 11 years kasi sila yung kasama-sama yan ni Banat Bay, mga kabayan. Kasi naalala ko, sinabi po ni Banat Bay na sabi niya 10 years na daw siya nag-vlog. Pero mas nauna kasi itong si Sas. Si Sas at saka itong si Jam Magno, sila yung mga original noon, mga kabayan. Parang tinatawag namin na OG sa political vlogging. Matagal na po sila na vlogger, mga kabayan. Pati rin po yan si Maharlika. Ay, nakalimutan ko lang kung anong year itong si Maharlika, pero matagal yan, mga kabayan. Sabi nga nila, sabi po ng mga Bisaya na nangugat na yan sa pag-vlog, mga kabayan. Pero si Sir Ivan, siyempre, ano tayo, pipit pa lang tayo sa vlogging. Pipit lang, ano pa, maliit pa si Sir Ivan, kakalabas na natin So at least, nakasabay mga kabayan. At saka marami tayong alam dito. Dahil po sa tulong yan, alam nyo ba kung bakit nagkaka-inform si Sir Ivan? Wala bang nagtanong yan sa inyo? Alam nyo ba na nagbibigay sa atin information sa mga viewers ko rin po? Totoo yan, mga loyalista. Ilan po, everyday, marami po namumessage kay Sir Ivan. Siguro mga, let's say, 15, 20, like this, mga Marcos supporter, mga loyalista. Malalaman ko kapag sila loyalista, mga kabayan. Kasi kapag titingnan ko po ang kanilang mga account, medyo may edad na. At sabi nila, sila po yung loyalista. Sila ang bibigay sa akin ng mga informations, mga kabayan. Nagtulungan kami dito. Kasi siyempre, Sir Ivan, medyo busy rin po tayo. At saka hindi ko kaya na ako lang po mag-isa, mga kabayan. So, I am blessed talaga. I am blessed. At saka thank you so much po sa sumuporta sa ating channel, ang ating mga loyalista, at saka ang ating pong mga Marcos supporter, mga kabayan. Siyempre, may friends rin po ako na talagang close friend ko po na DDS. Hindi yung DDS po na rabid, mga kabayan, yung mga gonggong ng mga DDS. Matino po na DDS. Marami kong friends, mga kabayan. So sila rin po nagbigay sa atin ng informations. So Sas, alam niyo na po ang sagot. Pero ang gusto niya dito na manira, mga kabayan. Pero anyway, sa kanyang post, tanong na naman yan. Pero alam niyo, klarong-klaro kasi yan. Kasi pwede kasi yung baliktarin po na kanyang mga followers. At saka kapag i-reposto iyan ng ibang mga may ukok po sa utak na mga followers, mga kabayan, iibahin ho yan. Diba? Like for example, ang post ni Sas, kapag i-reposto yan isang ok-ok po na mga na gonggong po na tao, at saka lagyan ng captions nga, ganyan ang pamumuno ngayon ni Bling Blong. Alam nyo ba na Bling Blong po ang tawag po ni BBM doon po sa mga anti-Marcos, mga kabayan? Tinatawag po na Bling Blong yan. Sasabihin na naman nila, ito ang ginagawa ni Bling Blong, natutulog lang, hindi nag-upgrade po yung pabahay. Ako na ang magsasabi dito, advance po tayo, Sas. Baka hindi mo lang alam. Manood ka rin minsan kay Sir Ivan. And I challenge you, manood kay Sir Ivan. Alam niyo, mga kabayan, hindi tayo pinapansin ni Sas. Natakot siguro. Pero I'm sure nakaabo tayo kay Sas. Kasi merong nag-comment sa kanya, mga kabayan, during sa kanyang vlog, na mention doon kasi na ngalan pong Sir Ivan. So ayaw niya akong i-challenge, mga kabayan, kasi may alam si Sir Ivan tungkol sa kanya. May ebidensya si Sir Ivan na itong mga gunggong na to, sila si Sas, nagpuntahan doon sa bahay ni Lini Lutang, ni Attorney Lini, mga kabayan. I-respect natin ng konti. Attorney Lini Robredo, nagpuntahan po yung mga DDS po na mga pro-China na laging naninira po sa gobyerno natin. Nagpuntahan sila doon. Kaya ayaw niyang kontrahin si Sir Ivan, mga kabayan. Kasi may ebidensya ko kaya ko siyang sagutin, mga kabayan. Pero Sas, sana tumino na tayo, okay? Okay, so mga kabayan, dyan naman tayo dito po sa akusasyon po ni Sas sa isang kaibigan natin na vlogger, si TPL. At dito ko lang nalaman, mga kabayan, ang totoong pangalan ni TPL. Si TPL3 ay babae pala yan. So, alam nyo, ito si TPL, may advice na ako, wag mong gamitin yung personal account mo. Kapag ikaw po yung magko-comment dito sa mga, alam nyo ba, sa mga anti-Marcos dyan, wag mong gamitin ang inyong personal account. Okay na yun, gamitin mo yung TPL. At sana huwag kang mag-post po ng yung personal na pictures mo. Bakit nga pala, mga kabayan? Dito kasi nag-umpisa. Alam mo natin yung listahan, di ba? Umabot na po ng 44 po lahat ng listahan. It contains na mga vlogger, it contains po na mga journalist. So nandun po sa listahan. Ang pinakauna sa listahan, mga kabayan, di ba, si Sas Surgando Sasot. So siya po dito ang unang nag-react. Ang sabi niya, mga kabayan, kasi mukha yatang natakot siya. At saka itong si TPL, meron siyang sinabi ito na hindi maganda. Babasahin ko lang, nasaan na ba yun? Sabi niya, mga kabayan, ni For the Motherland, si Sasot o yan, sabi niya, if anything happens to anyone on this list, the first suspect is the BBM mercenary blogger team member named Maureen Rose Mejia Villar, who released this list.
inakusahan niya mga kabayan si Maureen na kung saan siya daw ang nagpakalat ng listahan na to at siya daw nag-post dun sa Twitter at saka sa Facebook. Sabi niya na wala siyang alam dyan at saka meron siyang post po sa kanyang mismo account. Meron siyang disclaimer na hindi siya ang nag-post niyan mga kabayan. Pero siyempre nakita lang niya daw sa iba na nag-post niyan. Pero siya ang pinagbuntunan dito. Bakit? Siyempre alam nyo itong si TPL3 talagang sumasagot ho ito doon kay Tio Moreno, nila ni Mark Lopez, nila ni Sas Rongando Sasot. Ito pong si TPL3 mga kabayan, magaling ho yan rumibat. Totoo yan, magaling yan si TPL3. Kaya galit na galit dyan itong si Mr. Sasot. Okay, so paano nga pala na natuntun ni Sas Rongando Sasot itong si Maureen mga kabayan? Bakit na nalaman na Maureen po ang kanyang totoong pangalan? Ito kasi si TPL3, nag-post siya doon sa kanyang photos. Kung titingnan, kung puntahan niyo po ang kanyang account mga kabayan, i-click niyo po ang kanyang photos, scroll down lang kayo, may nakita kayo doon na isang post na kung saan meron siyang ginawa po na mga kabayan, yung parang AI image na photo, ang kanyang mismong photo, ginawa niyang AI. Yes, ang isa dito sa gilid, kung napapansin niyo po, yan ang kanyang profile picture sa kanyang totoo na Facebook account mga kabayan or personal na Facebook account. Yan po ay talagang problema yan. Bakit gumamit ka ng picture na ginawa mo pang profile picture doon sa inyong sa inyong personal account? Bakit nakita diyan sa TPL3? Pangalawa, I'm sure nakita ho ito ni Sas Rongando Sasot. Ano yan, Sir Ivan? Kung scroll nyo ulit, may nakita kayo dyan na isang conversations. Ang conversations na yan ay sumagot siya doon sa post po ni Sas Rongando Sasot. Unfortunately, nakita ho yan doon sa post po ni TPL3. So, si Sas, makabayan, itong si Sas Rongando Sasot, he assumed na yan po si Maureen Rose Mejia Villar at si TPL3 ay isa makabayan. Pero alam niyo, for me talagang parang very obvious naman talaga eh. So yung Maureen na yan, ang kanyang totoong account makabayan. At saka parang si TPL3 ito ay she admit na yan po ang kanyang account. Kasi nakikita po sa kanyang reply doon sa kanyang makabayan, doon po sa kanyang sagot doon kay Sas Rongando Sasot. Bakit naman itong si TPL3 nag-screenshots pa siya, inilagay niya sa kanyang TPL3 na account makabayan? Di ba? Kapag personal account, wag mong gamitin na kahit anong mga pictures na nandyan po sa TPL3 at saka ilagay mo doon sa inyong personal account makabayan. Dapat iwasan mo yan. For me lang. Pero alam nyo, ang sagot po dito ni TPL3, babasahin natin kasi sinagot niya si makabayan, si Sas Rongando Sasot. Sabi niya, on the contrary, Sasot, if anything happens to me, it would be you whom the authorities will consider to have primary motive of getting rid of me because you are the #1 in that DDS shit list of new opposition against the current PBM admin. Me, psychotic, me, a mercenary, wala bang salamin sa kwarto mo, Sas? O nga, Sas, wala bang salamin sa kwarto mo? Sabi ba dito, look at yourself in the mirror, dear, para makita mo yung manic depressive mong self na nag-fuel sa mercenary mong mouth who has forgotten about Percy Lapid? No one. But maybe it's you who have already forgotten kung sino ang kinasuhan na nagmastermind allegedly sa kanyang murder assassination. Di ba si Bantag na fugitive na ngayon? Di ba na interview mo pa yon after lumabas na ang kanyang warrant of arrest at nagtago na siya? You aided that and abetted that fugitive, di ba? Tanong, kanino bang tao si Bantag? Sino ang naglagay kay Bantag sa bilibid? Hindi ba si FPRRD? At totoo naman yung makabayan. Are you actually threatening my person by reinforcing this persona an image of FPRRD and all of you diehard supporters na berdogo, na punishers, na killers? Again, if anything happens to me, kayong mga nasa DD shit list, ang lahat magiging persons of interest. Akala ko ba, Sasot, na ikaw ang gustong maging hero at martyr just like Ninoy? At saka sabi po niya dito, dinagdag niya, and so I am being singled out at the moment because I posted a screenshot of a list of names included sa list
are a good number of well-known dating Dilawan social media DDS shits, aka the new opposition. Then I realized sa sobra nilang mga tatalino, sa sobra nilang mga magaling, at sa sobra-sobra ng taas ng kanilang mga pinag-aaralan sa kolehiyo, at kung ano pang mga post, degrees, graduate, doctorate, masteral, MBA, PhD, bla bla bla, hindi pa rin pala naiintindihan nila ng mga DDS shits yung salitang disclaimer na sinulat ko sa mismong header caption nung post kasama nung listahan na yon. Bright, Bogo o Bogo Bright, saklap. Alam pala ni Triple 3 yung Bogo, Bisaya na makabayan ng Bobo. I think si Triple 3 Bisaya to. Ang alam nyo yung mga point nila, murang ipapatumba. Parang ganun makabayan, kapag ipatumba mo ako, walang iba dito na, na prime suspect, kundi ikaw. Parang ganun makabayan, ipapatumba ka agad. Alam mo, Sas, bakit ka natatawa ko sa ganyan? Wala po magpapatumba sa'yo, wala ka namang kwenta. Ano bang ambag mo sa Pilipinas? Wala, Sas. Huwag kang matakot, walang magpapatumba dito. This is between only argument to argument. Kung mayroon kang tirada dito sa gobyerno natin, well, sasagutin namin yan. Hanggang dyan lang. So, base po sa aking analysis, ang purpose po, Sas, ng listahan na yan, that is only under the radar po ng PCO kasi kayo po ay fake news peddlers. Yan ang totoo, Sas. Kayo kasi ay fake news peddlers at talagang ginagatungan nyo dito yung China para magalit doon sa Pilipinas at ginagatungan nyo yung US para magalit sa China. Parang ganun ang nangyari, makabayan. Kaya yung mga nasa listahan, under the radar sila ng PCO. So hopefully kapag merong ng sapat na ebidensya na sila nanira ito sa gobyerno natin, tatanggalan sila ng account, mga kabayan, or Facebook account or YouTube account. Yan po ay maganda, di ba? So okay, so before tayo mag-jump sa ating next topic, isatamar natin si Jemson and Regine Tulin of Cebu City. Shout out greetings from Rodolfo Ranarabor of Cavite. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shout out po natin. Hi to Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal. Hi to Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Henry Pilausa. Hindi Pilausa, anti-Ivan yan eh. Ano ang talagang critics ni Sir Ivan? Well, I love you, Sir Henry. No problem ho yan. Hi to Ashen from Cyprus, Evelyn Garcia, Roy Pahila, and hi to Erickson Tesmoblog from Kuwait. Shout out sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of Iglesia ni Cristo. Okay, so pag-usapan natin, mga kabayan, sino ba yung personalidad po na sinasabi ko sa aking intro na kung saan anti-Marcos noon, anti-martial law, na ngayon mukhang naging soft kay PBM, mga kabayan? Siya po si Maria Risa. Si Maria Risa, di ba gumawa siya ng libro, mga kabayan, tungkol po sa martial law. Kasi nakapansin na itong si Jesus Francis, mga kabayan, kilala ba natin si Jesus Francis? Siya po ay napakarabid na dilawan, mga kabayan, o dilawan, pink clown, mga kabayan, na talagang kapag tumitira dito kay PBM, grabe po, under the belt po yan tumitira, mga kabayan. At dito, itong si Jesus Francis, nakapansin siya na itong si Maria Risa, abay, parang gustong maging close dito kay PBM, mga kabayan. Sabi pa dito sa balita, babasahan ko lang po, Maca Marcos, falses binuking papuri ni Risa kay PBM. So dito nagdududa na sila, itong si Francis na itong si Maria Risa, mga kabayan, dumidikit na ngayon kay PBM o sa Marcos administration. Pero kitang-kita naman talaga, lantad yung, mga kabayan. Napansin ba natin yung Rappler? Hindi na masyado tumitira to sa gobyerno natin. Kasi nga, ito yung aking analysis. Ay mga anti-Marcos, makinig kayo ha. Huwag kayong maging tanga, huwag kayong maging angat. Ito kasi yung mga sinasabi ng mga kabayan na bakit daw tahimik ngayon yung mga journalist, tahimik yung ibang mga vloggers na noon rabid po sa mga Marcos at saka ngayon parang nagiging soft na mga kabayan, nabayaran daw. Hindi ako maniwala na ito'y nabayaran. Bakit sila nakaganyan po kay PBM? Parang nagustuhan nila yung Marcos administration. Bakit? Kasi nakikita nila yung improvement po sa gobyerno natin. Nagustuhan nila yung ginagawa po na hakbang ni PBM sa ating mamayang Pilipino. Nakikita nila
nila na nag-improve po yung ekonomiya sa Pilipinas dahil po sa Marcos. Of course, after po kay FPRD. Siyempre, i-credit natin si FPRD mga kabayan. Alam nyo si FPRD, sa totoo lang, medyo may baka kamay na bakal yun eh. Tsaka, medyo, mabunga nga rin minsan. Pero, epektibo naman po ang kanyang may pagkabunga ang makabayan. I-credit natin si FPRD. Kasi nga, after po kay FPRD, itinuloy po ni BBM ang kanyang programa at saka nag-improve niya makabayan. So silang dalawa nagtulungan po. Dapat merong credit po si FPRD. Okay ba? Pasensya po sa mga anti-Duterte na ngayon. I-credit rin po natin. So itong si makabayan, niresearch ko po itong si Maria Ressa kasi parang naintriga ako sa sinasabi po ni Jesus Falces. Actually, marami pong comments si Jesus Falces. So doon po sa sa post po noon ni Maria Ressa, may sinabi siya noon na kung saan ito talaga naliwanagan si Sir Ivan dito. Last 2015 makabayan, nakita ko to sa post niya. Sabi dito, Bongbong Marcos is smart, articulate, will he succeed? Reminds me of Milan Kundera's The Book of Laughter and Forgetting. Isipin nyo yan, 2015 pa mga kabayan. Nag-isip na siya na ito pong si PBM kasi sabi niya, Bongbong smart daw, Bongbong Marcos smart and articulate. So meron na siyang meron na siyang iniisip na baka kapag itong si PBM magiging presidente, baka mag-succeed ho ito. Kasi si PBM is smart and articulate. And I agree talaga niya mga kabayan. Totoo yan, smart and very articulate po si PBM, ang presidente natin. Hindi po nagkamali diyan si Maria Ressa. So after that, 2 days ago mga kabayan, may post po itong si 2 days, 3 days ago yata. So sabi ito ni Maria Ressa, I think we've seen the transition from the last administration to this administration is the lifting of fear. Kasi alam nyo, totoo lang, itong si Maria Ressa is anti-Duterte na makabayan. Di ba marami siyang kaso dito dahil po sa Duterte administration? Marami siyang kaso makabayan, kaya nga galit na galit siya dito sa Duterte admin. At sabi mo dito, right, we feel it in the public. We feel even I suppose, among the cases of the journalists. So sabi niya makabayan na ito daw, alam nyo na, nagets ko na ang ibig sabihin ni Maria Ressa. Gusto niya kasi sa gobyerno natin, makaroon tayo ng fair justice. At saka makaroon po dito ng freedom of expression yung mga journalist. Yan kasi ang pinagsisigawan po ng nila ni Maria Ressa makabayan, di ba? So dito po sa Marcos administration, I think na-feel nila na meron po itong fair of justice. Bakit Sir Ivan? Napansin ba natin ang kanyang kaso makabayan tungkol dito sa tax evasion bang kaso niya? Basta sa tax makabayan, di ba sunod-sunod siya ditong nanalo? So which means naisip niya na sa panahon po ni PBM sa Marcos administration, meron pong fair justice na nangyayari. At saka take note po sa mga anti-Marcos, ang ombudsman, ang ating korte, hindi po yan ibang po sangay niya makabayan. Hindi po kabilang sa sangay ng gobyerno natin ang ombudsman at saka yung ating korte. Iba sa makabayan. So hindi sila kayang hawakan po ng gobyerno natin. Na lagi pong sinasabi po ni Hitad na kontrolado daw na Felisa, kontrolado daw na PBBM ang ombudsman at saka yung korte natin. That is fake news. Kasi hiwalay po sa sangay ng gobyerno ang ombudsman makabayan. Hindi po kaya na hawakan po ng presidente natin or yung FL natin dyan sa Pilipinas, di ba? So fake news po ang sinabi ni Hitad. At tungkol rin po ito sa mga journalist, nakaroon sila ito ng freedom of speech, di ba? Hinahayaan siya dito ni PBBM makabayan. Kahit yung mga NPA dyan, nag-iingay dyan sa daanan natin, di ba? Hinahayaan sila ito ni PBBM. Diba mga kabayan, kitang-kita o yan. So meron sa itong freedom of speech. Kaya hindi nila masabi dito natin parang binusalan sila dito ng gobyerno natin kasi wala na silang boses. Yang sinasabi ng mga kabayan, that is from the previous administration. Pero sa Marcos administration, meron silang kalayaan dito at meron pong fair justice sa Pilipinas. So kaya itong si Maria Ressa ay parang nag-praise na siya dito kay PBM. Nagkatotoo ang kanyang sinabi sa last 2015 na itong si PBBM is smart and articulate. Agree ba tayo si PBBM na smart at saka articulate mga kabayan? Diba? So diba ako agree ko dyan. Ngayon, meron pang isa mga kabayan na isang anti-Marcos at saka talagang napakarabid po nito. Ang kanyang pangalan ay si Alan Jacob. Alam niyo ba si Alan Jacob ay nasa listahan niya mga kabayan na mga fake news peddlers? Yes, sa mga listahan, kasama dyan sa number 42. Tingnan nyo lang po sa baba. Number 42, si Alan Jacob. Pero ngayon, napansin niya ang ginagawa ni PBBM.
Hindi ko lang alam kung bakit sila biglang nagkaganon niya, mga kababayan. So nakita nila na yung kagandahan ng loob ni PBBM, kasi yung kanyang pagiging smartphone ng presidente, nakikita ng mga kababayan na siguro iniisip nila in the future, kapag tuloy-tuloy lang si PBBM, gaganda po ang future ng Pilipinas. Nakikita ng mga kababayan. So ano bang sinabi ito ni Alan Jacob? Sabi niya, to be honest, I still think BBM was the best choice among the candidates for president. It just scares me that even the people we think are best suited for the job can be compromised by certain powers we do not even see. Totoo yung mga kababayan. Ibig niya sabihin, kahit magaling po yung ating presidente at talagang qualified po at talagang mayroong future tayo sa ating presidente ngayon, compromise niya, mga kababayan, magka-problema ho yan dahil po sa nakapalibot sa kanya. Yan po ang ibig sabihin nito ni Alan Jacob. Sabi pa dito, while on the surface, here we are. Regular folks keep busy by fighting over superficial issues while our country is plundered over and over. So at least nakita na po ng mga anti-Marcos na meron talagang ginagawa si PBBM at epektibo talaga ang ginagawa po ni PBBM ng ating presidente, mga kababayan. So buti pa yung ibang mga rabid noon ng mga anti-Marcos napaisip na sa mga kababayan. And that is a good thing. And that is a good start, mga kababayan. At least napansin na nila. Hindi puro yung banat ka lang ng banat, nilalagyan po ng mga fake news, na instead, ito mga claim po na mga loyalista noon, si Maharlika, sabi niya, loyalista daw siya puro paninira, mga kababayan. Pero ito mga pure po na mga anti-Marcos at dati na silang ayaw sila sa mga Marcos, ngayon nakikita nila ang ginagawa ni PBBM. Di ba? Nakatawa ang mga kababayan. Pero at least okay ang sinabi ito ni Alan Jacob at saka okay rin po ang sinabi ito ni Maria Ressa, pero ayaw ko sa mga gonggong na yan kasi nga baka trader yan, mga kababayan. Siyempre maging mapanuri lang tayo at saka bantay-bantay lang po si Sir Ivan, di ba? So hindi naman, it's not a sin in a way. It's not a problem anyway. Ganun yan, mga kababayan. Dapat bantay-bantay tayo. Even though meron sila mga ganyan na mga statement, pero bantay-bantay tayo kasi sila'y anti-Marcos, di ba? So anyway, mga kababayan, dito na tayo sa ating question for the day. Ang totoong pangalan ni TPL3, mga kababayan. Again, ulitin natin, sino po yung vlogger, ang totoong pangalan or totoong owner ng TPL3? Please comment down below. At saka good luck po sa lahat na nag-answer ng ating question for the day. So yan po, nakalap ng mga balita ngayong araw, mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, kayo po ang mabuting pastol. Akayin po ninyo kami sa matuwid na pamumuhay at sa pamumuhay na puno ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Patawarin mo kami sa aming paulit-ulit na pagkakasala. Palakasin mo kami nang hindi kami bumigay sa tukso. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang